mga kapugi, medyo mukhang malakas yung bagyo. At ito nga, tumba yung ating halaman, pero not all, no, still matatag sila. Kaya lang parang nako, yun yung basil na isa, o dumapa yung basil, dalawa. Dumapa yung ibang basil, pero okay lang yan, makakabangon sila. Okay lang dumapa, wag lang mabali. Diretso tayo ngayon dun sa kabilang location para i-check naman yung halaman doon, kasi naka-expose lang din talaga siya sa labas. Itong turmeric na isa dadalhin ko na din dun, tsaka yung isang serpentina. Okay, alright mga kapugi, yan, nakita nyo yung dinaanan ng bagyo, kalat. Ay, kinakabahan ako, inaalala ko pa rin yung ating mga basil. Siyempre, babagong lipat lang, dinaanan ng nakaraang bagyo, tapos ngayon bagyo na naman, kalat. Oh, dami nating lilinisin yan. And uy, wow, talaga ito ang aking breeder, napakatatag. Thank you so much Lord, thank you God for protecting my plants. Ayan, ay, ang gaganda pa rin ninyo, ang pupogi nyo dyan. So parang medyo, I think hindi ito sa bagyo eh, siguro may dumapo dito. Anyway, kaya nating isave yan, mahalaga. Ayun, meron nga, may bugs. So yan, ating holy basil and then sweet basil, okay pa rin, okay siya, very good. Yun nga lang, yung mga pula natin na iti-transfer dapat ngayon, naputol na yung iba pang dahon, pero okay pa din, marami pa din tayo makukuha dito. Ayusin natin to ngayon, yung mga bagong sibol din. Yan, bagong holy basil. So yan mga kapugi, ang dami-dami tayong ayusin ngayon, lilinis tayo dito. So ayan nga mga kapugi, ano, mula sa gym, yung ating mga halaman doon, okay naman siya, may dumapang konti, pero matindi yung bagyo kasi nakita nyo ang kalat, medyo bumaha. Siguro talagang wala, hindi ko na videohan, hindi ko natin i-record, sumisipon yung hangin ng gabi at maghapon. Actually mula gabi hanggang maghapon, gabi lang ulit siya natapos. Tapos iniisip natin kung ano nangyari sa mga halaman natin. So binitbit ko na dito yung ating luya. Siguro i-direct ko na siya sa lupa, lilipat natin. And then nandito na din yung turmeric, i-direct na din natin siya, lilipat na natin siya. Tapos yun, maglilipat tayo at mag-aayos, mag-mix ng mga lupa para sa ating pagta-transplant ng basil, para mas mapadami natin siya. At sana ano, huling bagyo na to, kasi wala, ano talaga, lalong lalo na dun sa mga nasa mga lugar na apektado talaga, no? Especially dyan sa Bicol region, dyan kina Boss Carepa, sa Albay, no? Kitang kita natin sa news kung ano mga nangyari. Kaya mga kapugi, lagi kayong mag-iingat dyan, at sana ay malagpasan din natin ang lahat ng ito, no? Mag-iingat kayo dyan, laging manalangin, no? So mamaya pakita ko sa inyo paano natin i-mix yung mga lupa at paano magta-transfer siguro kung may oras pa tayo, kasi maraming medyo gigil na sa akin dahil hindi pa daw tayo nakakagawa ng vlog para dun sa part 2 ng ating Malunggay Boy Adventure, which is yung mga teachers natin, no? Na paano nila hinaharap ang panahong ito ng pandemya, paano sila nakakapagturo, at paano din yung paano ang ginagawang diskarte ng mga school. Konting panahon na lang, medyo tinamad kasi tayo, pero aasikasuhin ko na yan, okay? Alright, what's up mga kapugi? Yan, si Malunggay Boy na naman. Ngayon magbi-mix tayo ng lupa
kuha tayo ng lupa doon, hukay tayo ng lupa, tapos lalagyan natin ng rice hull, vermicast o ipot ng bulate, tsaka coco peat, no? Kasi meron tayo dito mga agribag na i-recycle ngayon, gagamitin natin mamaya. So para madagdagan natin yung basil natin na seedlings, kasi medyo malalaki na yung seedlings niya, kailangan na natin i-transfer. So kuha tayo ng lupa dito, no? So dyan lang kayo, ha. Tayo ng lupa. Ayan, so meron tayo ditong malito shovel, yun lang pang hihimay natin para matanggal yung mga impurities niya, yung mga damo-damo. Bahay pa ng anay. Make sure na dapat buhagag na yung lupa ninyo bago nyo lagyan ng coco peat. So ready na yung lupa natin, lalagyan na natin siya ng coco peat tsaka vermicast, no? Ang ganda ng lupa dito, may bulate na siya. So lagyan natin ng vermicast. Meron ako ditong pantakal, no? Ito. So yung vermicast, ito siya, ipot ng bulate. Medyo mahirap magpadami nito, pero kung masipag ka naman, no? Pili ka ng uod, tapos may container ka. Yan, pakain mo lang dito mga tuyong dahon, gulay, ganun. So dito sa dami ng lupa na meron tayo, lagyan lang natin ng 5, no? Tumang takal lang. Okay na yun kasi napaka-sustansya nito. 4, then 5. Yan, napakataba na yan. Kung mapapansin nyo, kala nyo para siyang lupa, no? Actually lupa na, pero yan, ipot siya ng bulate. Pinong-pino, pakaganda. Tapos lagyan natin siya ng coco peat. Ayan, coco peat o yung dinurog to na bunot ng nyug. Makakatulong to para mapanatili yung moist ng lupa. Higit sa lahat, magiging buhagag din siya, and magiging mamasa-masa, at saka makakahinga yung mga ugat ng natin, halaman natin, lalo na pagka mga gulay yung tatanim natin, lettuce, pechay, ganyan. Maganda to sa mga nag aquaponics or hydroponics, maganda din to. May mabibili kayong local, may mabibili din kayong branded na coco peat. Sa akin local lang to. Yung mga nagtatarantula, nag-scorpion, gumagamit din sila nito. Yan. So meron siyang vermicast, meron na din siyang coco peat. Lagyan natin ng konting rice hull o ipa ng palay. Pero mas maganda kung sunog. Nabibili nito yung sunog. Konti lang lalagay ko kasi hahalo naman natin. Tapos lalagyan pa din natin ng rice hull sa ibabaw yan mamaya. Rice hull. So haluin natin. Kailangan halong-halo siya. So I guess maganda na yung halong-halo na siya. So magsimula na tayo magbag. Alright, so tama na muna yan. Transplant muna tayo. Tapos nalagyan pa naman natin yung iba. Since ready na yung mga bag natin na merong mga lupa na
potting mix natin. Simulan na natin na maglagay. Transplant natin yung mga bago nating binhi. So, syempre, babawasan muna natin siya ng lupa. Bukayan natin sa gitna. Yan. Sinahin natin ito sa ito. Ganun lang kasimple. Tapos lang natin. Yan. Para siya ng lupa sa paligid. So, lagyan natin. Yan, ganun lang. Ganun lang kadali. So, katapos nito, lalagyan na natin dito ng ipa ng palay sa ibabaw. And then, goods na. Didiligan natin. Then dire-diretso lang, gagawin lang natin to hanggang sa maubos natin to. After 3 weeks matataas na din siya. Pwede na nyo nang ibenta or pwede nyo nang gawing pesto. Ganyan lang po kasimple. Tuloy-tuloy lang natin. Makikita nyo yung mga nalagyan natin. Ayan, oh. Ayan. After 3 weeks, ganito na sila kalalaki. So, pwede na kayo mula dito. Makakagawa na kayo. Ito sa mga dahon na to, makakagawa na agad kayo ng 4 na recipe ng pesto. Good for 4 servings na yan. Kasi may mga iba pa kayong ilalahok dyan eh. So ayan na nga mga kapugi. Na-transplant na natin yung ating mga basil. At ngayon ay in-arrange na natin dito. So didiligan na natin siya. Kasi bukas may pasok na naman tayo sa school. So hindi ko siya masyadong maasikaso. Kaya ngayon pa lang didiligan na natin, since na bagong lipat lang siya, kailangan niya maka-absorb ng water. And hopefully bukas naman ay lagi naman makulimlim at pwede baka umulan. So okay na din yun. Tipid naman to sa tubig. Di nito kailangan ng masyadong maraming tubig. Ang gusto nga nito, hindi siya babad, hindi siya lunod. Tamang exposure lang sa araw and then tubig. So ayun lang po, sana may natutunan po kayo sa araw na to sa kung paano maghalo ng lupa at ano yung mga ingredients na maganda. Kasi may mga potting mix na gumagamit pa sila ng abo, maganda din yun. Abo ng palay, okay din yun. Buhangin, pero sa akin napaka basic lang. Coco peat, vermicast kasi napakabisa na talaga nun, napakayaman na sa nutrients. And then yun, yung loam soil natin, yun lang ang nilagay natin. Then at least 4 hours na naka-expose siya sa araw. Tapos mamasa-masa ng konti, hindi pwedeng nalulunod ang basil natin. Yun lang, sana may natutunan kayo sa araw na to kung papaano magpalago ng sariling basil sa inyong bakuran. So pwede siya sa urban gardening. Hindi nyo kailangan ng masyadong malaking space. Pwede na yung ganito, no? Kung pansarili lang naman, ano? Basta't lagi nyo tatandaan, sa bawat sipa ng buhay, masarap paglakbay pag may kasamang malunggay.